Amen. Amen. Those are great songs. Amen. Amen. All right. Sa ngayong gabi, bagamat wala po ang ating mahal na pastor, but still, there's still a man that will preach to us the Word of God this evening. Amen. Shall we all stand up, please? At tawagin po natin Sir R.G. Landicho. Amen. Thank you po, Sir Alfonso. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At salamat po sa mga awitin na yan na I do believe na nag-prepare ng puso at kaisipan po natin for the preaching of the Word of God. Merong awitan, may congregational singing mga kapatid, merong testimony, pero walang pwedeng pumalit sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Lahat ng yan is in preparation for the preaching of the Word of God. Tayo po ay manatiling nakatayo and let's open our Bibles in Revelation chapter number 3. Revelation chapter number 3, beginning from verse number 14 down to verse number 22. Revelation chapter number 3, beginning from verse number 14 down to verse number 22. And unto the angel of the church of Laodiceans write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock, and if any man hear my voice and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating aralin last Wednesday about the cure to lukewarmness. About the cure to lukewarmness. Tayo po sandaling manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for allowing us, O God, to be here in your church during our service, O God. And I pray, O God, that please give us the right understanding, the right spirit, Panginoon, as we receive your word. And I pray, O God, na kayo po ang manguna din po sa akin. I can do nothing without your help, O God. Please empower me. Kayo po ang gumamit po sa akin mightily this evening. Thou knowest, O God, my intention. Walang iba kundi patuloy po ng inyong mga anak ay encourage na patuloy pong kumapit sa inyo, Panginoon. Patuloy po na manampalataya at ibigay ang sarili po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang maitas all throughout of the preaching of your word, O God. At anuman po nakikita nyo po sa aming karumihan, Panginoon, mga bagay that will hinder the blessing, O God, that you are going to give us this evening, O God. Please, O God, take away those sins, O God. And please make us worthy, O God, to receive blessings from your word. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Please be seated. At muli po ay isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ako po muli ay nagpapasalamat sa Panginoon for giving me the privilege na muli po ay makapaghayag po sa inyo po ng salita ng Diyos. At alam niyo po, napakaganda po nangyayari po doon sa Ramos Tarlac. Of course, ongoing po ang balikatan, bagamat may mga ilang umiiyak. At least ay nararanasan nila ang totoong buhay.
Nararanasan nila ang buhay na balang araw din naman ay kanilang tatahakin. And in preparation for their better future, mga kapatid, ay merong training po ang ating simbahan, just not to educate them, but to train them, to discipline them with the biblical principles na balang araw ay talagang pasasalamatan nila kung kanila pong seseryosohin. Kaya salamat po ng ating mahal na pastor, ay patuloy po na binibigyan po ng Panginoon ng wisdom upang mag-initiate na magkaroon po tayo ng mga training para sa mga kabataan, just like balikatan, mga kapatid, na naniniwala ako, mga kapatid, na meron talagang malaking ambag o magiging malaking ambag sa ating bansa kung ito po ay siseryosohin lamang ng mga balikatan delegates. Kaya please do pray, mga kapatid, na patuloy po na maging successful po ang gawain po doon. At salamat po na ako po ay muling napagkatiwala ng ating mahal na pastor. At alam nyo po, hindi po basta-basta ang mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi biro, hindi ba lang basta magsasalita ka dyan. At could you imagine, salita ng Diyos ang iyong bibitawan sa mga tao. And I am responsible as a preacher pagdating po sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala that every one of us is excited na po para po sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, let's give our undivided attention sa kadahilanang ito po ay hindi aking mensahe, ito po ay mensahe po ng Panginoon. Okay po, at pagpapatuloy po natin, kung di po ako nagkakamali, ito po ay pangatlong beses na po nating pagtatalakay patungkol po sa tinalakay po ng ating mahal na pastor about the cure to lukewarmness. The cure to lukewarmness, mga kapatid. Okay po, sa ating pong pinag-aaralan sa church at of the Laodicea, mga kapatid, ay nakita po natin nakaraan ang kanila pong pinaka-problema. And their problem is their lukewarmness. And after exposing their problem, yun nga po yung lukewarmness, in verse number 15 down to verse number 17, makikita nyo po ang kanilang problema. Okay po, God gave them an advice. God gave them an advice that they should buy Him or receive Him or recognize Him. Ang Diyos ay meron pong binigay sa kanilang advice in verse number 18 na kung saan kung meron man silang tatangkilikin, kung meron man silang i-acquire, meron man silang pagsusumikapan, mga kapatid, na makuha, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang sabi ng verse number 8, I counsel thee to buy of me. Ano po yung gold? Tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. Ito po yung mga bagay na ito ay galing na po sa Panginoon. At kung meron man tayong tatangkilikin, mga kapatid, ay ang mga bagay na kung saan alam natin na nakadisenyo para po sa atin. At kung ang Diyos ang nagdisenyo yan, sigurado pakikinabangan po natin. Walang anumang bagay na idinisenyo ang Diyos sa bawat isa po sa atin na hindi po natin pakikinabangan. Lagi ko nga po sinasabi sa aming area, God will never give wisdom to our pastor that the church will not benefit. Kung ang Diyos ay merong revelation through the man of God, at yan po ay pinaabot po sa atin as a member of the church, mga kapatid, pakikinabangan po natin yan. Yung balikatan, that is God's wisdom. God gave wisdom to our pastor to initiate that kind of a training for the young people. At ako'y naniniwala kung ang mga young people and even parents na kung saan isusuporta pagdating sa programa na yan, meron pong malaking pakikinabangan, hindi lamang ang mga bata, maging ang mga magulang. Pag ang inyong anak ay na-train ng maayos, kung sino mang unang-unang makikinabang for that training, in that training, walang iba kundi ang mga magulang. Pag ang mga bata naman ay nagpasaway, hindi na nakatanggap ng training, kung meron mang unang-unang mamumroblema, ay ang mga magulang din. Kaya mga kapatid, yamang iyan po ay wisdom na ibinigay ng Diyos sa ating mahal na pastor. Mga kapatid, suportahan po natin. Amen. Suportahan po natin para sa kanila yan. Kaya sa talatang ito, nagkaroon po ng problema ang church at Laodicea.
Bakit po? Nagkaroon na sila ng maling focus. Meron na silang pinapahalagan, meron na silang binibigyan ng atensyon na hindi naman yon ang dinisign ng Panginoon sa kanila. Hindi naman yon yung para sa kanila. Tandaan po natin na bilang isang anak ng Diyos, sila po ay anak ng Diyos. Sila po ay membro ng church. Pag sinabing pong church, church is an organized assembly of baptized believer. Mga mananampalataya na po, mga tumanggap na po kay Kristo. Ano po ang sabi ng Biblia? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Bilang isang anak, meron talagang nakatalaga para sa kanila. Meron talagang dapat silang pagpopokusan. Meron dapat talaga silang paglalaanan ng kanilang oras, ng kanilang lakas, and even ng kanilang buhay. Pero doon po sila nagkaproblema. Kaya sila po ay naging half-hearted. Meron na pong umagaw. And that is their riches. Yung kanilang riches, yan po ang umagaw sa kanilang buong puso sa Panginoon. Na hindi nila alam, yun na ang unting-unting umahati ng kanilang puso sa Panginoon. Nahati na. Kumbaga half-hearted na po sila mga kapatid. Hindi na sila huli or fully makapaglingkod sa Panginoon. Hati na po. There is a reservation na. Sa kadila ng hati na po. Bakit po? Meron po silang pinahintulutan na isang bagay na hindi naman nakadesenyo para sa Kanya. Para sa kanila. Kaya ano po sabi ng Panginoon Jesucristo? Ano po sabi in verse number 18, I counsel thee to buy of me. He was simply telling to them that once you have me, you have everything. Ako ang kailangan nyo, hindi nyo kailangan ng riches ng mundong ito. Ako ang kailangan nyo na sa akin ang lahat. Once you have me, you have everything. Hindi mo kailangan ang kayamanan, hindi mo kailangan anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito, if that would be the reason of your lukewarmness. Kung yan ang magiging rason para ikaw ay maging lukewarm, maging half-hearted, hindi mo kailangan yan. Anumang bagay mga kapatid na nagiging dahilan para maging lukewarm tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan yan. Ang kailangan po natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Ano po naging dahilan? Nahati na po ang kanilang puso mga kapatid. Akala nila okay na sila, pero hindi pala sila okay. Maring nasa church sila, sabi nga ng ating mga pastor, and even sabi ng Bible, they have works. Meron silang ginagawa. But because of their their problem, which is lukewarmness, mga kapatid, which is not acceptable sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. God has a standard. Binanggit ko po yung nakaraan. Ang gusto ng Diyos pagdating sa paglilingkod, huli maglingkod tayo sa Panginoon. And before tayo makapaglingkod ng huli sa Panginoon, mga kapatid, dapat unang-una buo ang puso po natin. Keep thy heart with all what? Diligence. For out of it are the issues of life. When we say the issues of life, it's all about the way you talk, the way you make a decision, the way you approach other person, mga kapatid. Nandyan lahat. Andyan na lahat, mga kapatid. Lahat ng aspeto, lahat ng issue ng buhay mo nakasalalay sa puso. Kaya kung hati ang puso mo, hati rin ang paglilingkod mo sa Panginoon. Pag hati ang puso mo, mga kapatid, hati rin ang iyong paggawa ng tamang decision sa Panginoon. Yan po ang kanilang problema. Yung lukewarmness, mga kapatid, yan po ang kanila pong pinaka-naging matinding problema. But it didn't end up by just giving them an advice. Hindi po nagtapos doon sa kagustuhan ng Diyos na mapagaling sila sa kanilang problema, sa kagustuhan ng Diyos na maging maayos sila sa harapan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos na ma-enjoy nila ang totoong Kristiyanong buhay. Hindi lamang po nagtatapos sa advice. In verse number 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Hindi na advice yan. Yan po ay warning. Hindi na po basta advice yan. Anak, ito ang gagawin mo ha, pag hindi sumunod yan. Anak, warning. Hindi tama yung ginawa mo, may palo ka sa akin. Hindi na advice. Pag hindi natin sinunod ang utos ng Diyos, hindi lang doon magtatapos. Bilang kagustuhan ng Diyos, na ayusin po tayo, magbibigay siya ng warning. At pag ang Diyos ay nagbigay ng warning, totoo siya dyan.
Hindi yan yung parang isang tatay, parang isang nanay, sige, isa pa, papaluin kita, naka 1,000 na, wala pang palo. Isa pa, sige, talaga namang makikita mo. Wala naman lang siya makita. Wala siyang maramdaman na palo. Pero pag ang Diyos nag-warning, mga kapatid, aba, hindi biro yan. Totohanan ang Diyos. Mapabuti ka lamang. Mapabuti ka lamang. Sabi po ng Biblia, as many as I love. And what? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Kung pag-uusapan as many as po dyan, pag sinerch nyo po yan sa Bible Dictionary, ang ibibigay po sa inyo, whosoever. Sa sino man. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos o ay yung rebuke and chastisement, mga kapatid, ay wala pong pinipili. Kahit sinong tao, basta mahal ka ng Diyos, para sa iyo ang rebuke at para sa iyo ang chastisement. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman i-chastise, i-rebuke ng Panginoon na walang rason. Merong rason. Pag ikaw ay nagmatigas, ikaw ay i-rebuke and i-chastise ng Panginoon. Papaluin ka ng Panginoon para mapaayos ka lamang. Kaya kung pag-uusapan, ito, wala naman indirectly, mga kapatid, pinapaabot niya sa church at Laodicea, mga kapatid, na sila ay mahal ng Diyos. Indirectly, wala naman sinabi dito, hindi po ito katulad ng verse number 18, pagdating sa advice, I counsel thee, very personal, maliwanag na para sa kanila. Pero in verse number 19, sa warning ng Diyos, as many as I love. Wala nang pinipili ito. I rebuke and what? Chasten. Maaring hindi man direktang sinasabihan sila ng Diyos, pero mga kapatid, kung pag-uusapan ng pagmamahal, subject sila sa pagmamahal ng Diyos. Bilang membro ng simbahan, naligtas po sila because of the love of God. Amen? Nagkaroon po sila ng kaligtasan sa kadahilan ng may isang Diyos na namatay para sa kanila. At yung pagkamatay ng Diyos, yan po ay manifestation lamang ng pagmamahal po ng Diyos. Ibig sabihin, kasama po sila sa pwedeng paluin at pwedeng i-rebuke ng Diyos. Pwede kung hindi po sila magtitino, mga kapatid, wala pang pagpapalo, warning pa lang to. Warning pa lamang po, wala pa pong pagpapalo. But as many as I love, I rebuke and what? Chasten. Could you imagine? Be zealous, therefore, and what? Repent. Mga kapatid, pagdating sa chastening, pagdating sa pagpapalo, delikado yan. Sa kadahilan ng mayroong mga anak na ibang ang pagtanggap sa pagpapalo. Ang pagpapalo, pag hindi mo natanggap na maayos, rebelde ang kalalabasan. Pag ang pagpapalo ay hindi natanggap na maayos ng bata at hindi maayos na naipaliwanag na magulang, rebelde ang kalalabasan. Pagiging rebelde ng anak ang kalalabasan. Merong impending danger, mga kapatid. Ang Diyos, kung bakit nagwa-warn sa kanila na ayusin nyo. Be zealous. Hindi ko kayo mapapalo. Mag-ayos lang kayo. Kaya ano po sabi ng Biblia? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, para hindi na kayo humantong sa pagpapalo, para hindi na kayo humantong sa rebuke. Ano sabi ng Biblia? Be zealous, therefore, and what? Repent. Pag sinabing zealous, filled with zeal. Filled with zeal. Pag sinabing zeal, a strong feeling of interest and enthusiasm that makes someone very eager or determined to do something. Be zealous. Be filled with zeal. Okay po? Be filled with zeal. Yan ang gusto mangyari ng Diyos. Maging zealous kayo. Maging determinado kayo. Maging eager kayo. Bakit? Nawala na yung eagerness nyo. Nawala na yung determination nyo. Sa sino mang tao na half-hearted, walang determination yan. Sa sino mang tao na kung saan ay hati na ang kanyang puso, wala na. Wala nang eagerness yan. Parang sige na lang, at least nagpapatuloy. Pero sa isang taong buo sa Panginoon, hindi siya basta-basta naniniwala sa salitang pagpapatuloy. Magpapatuloy ako na merong kasiyahan sa gawain ng Panginoon. Magpapatuloy ako ng buong puso sa gawain ng Panginoon. Yung half-heartedness will never be acceptable, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Because God has a what? Standard. Ayon ng Diyos, nahati ang puso po natin.
Kaya na po sabi nga, be zealous. Baka pag pinalo ko kayo, hindi nyo kayanin. Baka pag nireview ko kayo, baka iba ang dating sa inyo, baka hindi nyo kayanin. Para hindi na dumating dyan, be zealous. Ibalik niya lang yung dati. Sana makontento na kayo sa advice pa lang. I counsel thee to buy of me what? Ang gamot, mga kapatid, hindi yung chastisement. Ang gamot, mga kapatid, hindi yung rebuke. Ang pinakagamot talaga yung counsel ng Diyos. Pero pag hindi ka nakinig sa gamot o sa counsel ng Diyos, merong warning. Ibig sabihin, ang chastisement at ang rebuke na manggagaling sa Diyos ay bunga ng hindi mo pagtanggap ng gamot. At pag hindi ka tumanggap ng gamot, mayroong isang bagay na bagamat ayaw ng Diyos, pero gagawin niya sa'yo. Ano po yun? Pagpapalo. Walang magulang na gustong paluin ng kanyang anak. Walang magulang na gustong masaktan ng kanyang anak. Walang matinong magulang na gustong mahirapan ng kanyang anak. Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, kahit masaktan niya ang kanyang anak, kung yun ang nag-iisang kapamaraanan para maayos siya, hindi na siya makinig sa warning, hindi na siya makinig sa instruction, hindi na siya makinig sa advice. Kailangan na ata ng pagpapalo. Mga kapatid, lahat gagawin ng Diyos, maipadama niya lang ang pagmamahal niya sa atin. Lahat ng kapamaraanan gagawin ng Diyos, kahit ikasasakit pa natin, mga kapatid, maging maayos lamang po tayo. Amen? Sa kadela ng feeling po natin, alam niyo po ang pinakayo ng Diyos, yung hindi na natin siya maramdaman. Yung manhid na tayo sa Diyos. Ang isang lukewarm na isang Kristiyano, kala niya okay pa siya, pero hindi na siya okay. At ang matindi nito, nagpapatuloy siya, parang okay na, at least nagpapatuloy. Mga kapatid, ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos na maramdaman natin ang ating pangangailangan sa Kanya. Kaya hanggat mare, alam niyo po, pag minsan napapalo, doon lang nakikita ng bata ang kanyang pagkakamali. Kung kailan pinalo, doon yan marirealize. Pero habang pinagsasabihan siya, hindi nakikinig. Pero pag pinalo mo, iiyak yan. Hindi na po, mahul. Hindi pa nga pinapalo, umiiyak na. Hindi pa pinapalo, umiiyak na. At doon yan nare-realize, aayusin ko na, ganito. Wala pang nangyayari. Kami nga po, na mga duty, nagbibitig po kami dito, bantayan natin ang simbahan sa kadailanan. Baka pag may nangyari, saka tayo aalis to. Minsan kung pag may nangyari na, doon pa lang tayo nahihimasmasan. Kung ang kapamaraanan para mahimasmasan tayo bilang isang anak ng Diyos, ay paluin niya, gagawin niya yun. Amen? Para wag lang nating isipin, mga kapatid, na okay na tayo. Kahit hindi tayo okay. Lahat ng kapamaraanan gagawin ng Diyos. Maipadama niya lamang ang kanyang pagmamahal sa atin. Buksan po natin ang ating Biblia in Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter number 12, beginning from verse number 5. Hebrews chapter number 12, beginning from verse number 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint. Alam niyo po yung faint po dyan, pag sinersyo po sa Bible Dictionary, is to relax. When thou art, yung despise naman po dyan, pag sinersyo po sa inyo pong Bible Dictionary, is to take lightly. Okay po, to take lightly. Yan po ang ibig sabihin. Okay po, nor faint when thou art rebuked of him. Okay, verse number 6. For whom the Lord loveth, he what? Chasteneth. And scourgeth, pag sabi scourgeth po, to inflict pain. Every son whom he what? Receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Verse number 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of Spirit, and live?
kung ang ating Ama pinapalo tayo and yet nandun pa rin ang reverence natin? Ano pong sabi ng Biblia? Verse number 9, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Okay? Verse number 10, for yung they, ay yung po yung biological father. Yung they, yung po yung verse number 9, that furthermore we have had fathers. Yan po yung they. For they, verily for a few days, chasten us after their own pleasure. Minsan ang pagpapalo ng mga magulang, hindi na out of love eh. Ang pagpapalo ng magulang para maibsan, mailabas yung kanyang galit. At kanyang kasiyahan na mailabas ang kanyang galit. Kung yan po ay nangyayari sa ibabaw ng lupang ito, ibahin po natin sa Diyos. Ang sabi ng, but He, singular, tinutukoy lang ating Diyos. And He, for our prophet. Kung ang magulang mo, dito may pagkakataon at pinapalo ka, para lang mailabas ang galit, magkaroon lang sila ng satisfaction, hindi satisfied ang magulang pag napapalo ang anak. Pero sa mga magulang, make it sure na ang ating pagpapalo ay bunga pa, out of love pa. Bunga pa ng ating pagmamahal. Pero sabi ng Panginoon, maaring yan ay nangyayari. Pero pag ako ang pumalo, pero pag ang Diyos ang pumalo, anong sabi ng Biblia? But He, for our prophets. Pakikinabangan natin. Mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot sa pagpapalo ng Diyos. Pero gaya nga po ng sabi ko, there is danger. There is an impending danger pagdating sa pagpapalo. Sa kadahilan ng hindi lahat pare-pares ang pagtanggap. Kaya karamihan na napapalo, negative ang dating. At sa halip na yung pagpapalo, ay maramdaman niya doon ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, ang pagpapalo, mga kapatid, ito po ay senyales ng pagmamahal ng Diyos. Sign po yan. That is the sign of the love of God. Senyales po yan, mga kapatid, ng pagmamahal ng Panginoon. Pero mga kapatid, could you imagine? Kung dito mapapalo yung mga anak, gusto lamang na mata-satisfy ang magulang, pero pag ang Diyos pumalo, sigurado, para sa iyo yan. That we might be what? Partakers of His what? Holiness. Now, no chastening, for the present seem it to be joyous. Walang pagpapalo, parang yung sa presenteng pangyayari, bang pinapalo ka? Walang kasiyahan dyan. Wala namang pinapalo na ang saya-saya. Wow, isa pa tatlo pa, sige pa. Walang gano'n. Maaring masakit. Maaring hindi mo nagugustuhan. Maaring talagang nag-i-inflict ng pain, mga kapatid. Pero at least matatandaan mo na mali ang ginawa mo. At ang matatandaan mo, mga kapatid, hindi naman primarily yung pagpapalo. Ang mararamdaman mo yung dinis-obey mong advice ng iyong magulang. Pag ikaw ay pinalo ng Diyos, hindi, sabi ko, ang gamot, mga kapatid, ay hindi naman yung pagpapalo. Hindi ang rebuke, ang gamot. Yung verse number 18, yung advice ng Diyos. Pero pag hindi mo pinakinggan ang advice ng Diyos, ikaw ay papaluin ng Diyos para makita mo ang bigat ng advice ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kwenta. You can ignore the Word of God. But the fruit of it, you cannot ignore. But the fruit of ignoring the Word of God, hindi mo na pwedeng ignore. Pwede mong ignore ang salita ng Diyos. Pwede mong sabihin, hindi para sa akin yan. Pwede mong sabihin na baka naman yan, depende naman yan. Pwede mong hindi isipin na para sa iyo yan. Pero as long as narinig mo yan, accountable ka dyan. At maalala mo, meron akong napakinggan na hindi ko pinansin, na naging dahilan kung bakit ako nakarating sa ganitong kalagayan. At ngayon pinapalo ako ng Diyos. Pero bakit parang iba ang dating sa akin? Bakit para akong pinagkakaisahan? Bakit parang tingin ko sa sarili ko, parang hindi ako mahal ng Diyos? Could you imagine? Ang mahirap dito pag pinalo ka at iba ang paningin mo sa pagpalo ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, hanggat maaari, wag nang pagpapalo eh. Kaya ano po sabi ng Biblia? Hanggat maaari, kung pag-aaralan niyo po ang verse, hanggat maaari pinagsusupikapan ng Diyos na wag na silang paluin. Bagamat ang pagpapalo ng Diyos ay bunga ng pagmamahal ng Diyos, pero hanggat maaari, hindi ko kayo mapalo na dapat eh. Kasi baka hindi nyo kayang i-take yung palo sa inyo. Kaya sabi po, be zealous therefore. As many as I love, I rebuke and chasten. Pero ano kasunod? Be zealous therefore and repent. Magbago na kayo ng isip ninyo. Maging dedicated na ulit kayo.
para hindi na humantong sa pagpapalo pa. Baka hindi nyo kayanin. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang pinaka-cure pa rin ay yung mensaheng napapakinggan natin dito. Hindi yung pagpapalo. Ang pagpapalo, kumbaga, yan ay plan B ng Diyos para maging maayos ka. But the main cure, mga kapatid, is the Word of God. Yung iyong nararanasan na problema na maaring bunga ng hindi mo pagsunod sa Diyos, na yan na ang pagpapalo sa iyo ng Diyos, mga kapatid, hindi yan ang cure. Hindi yan ang cure sa iyong lukewarmness. Ang pinaka-cure sa iyong lukewarmness ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pero kung sa advice ng Diyos hindi ka pa makinig, merong plan B ang Diyos. Merong pagre-rebuke ang Diyos. At pag hindi ka pa nakinig, sige, merong plan C. Papaluin ka na ng Diyos. Would you imagine? Merong plan A, plan B, plan C ang Panginoon para lamang maging maayos ka. Pero hanggat mari ayaw niya nang dumating sa plan B, dapat sa plan A pa lang okay na eh. Kasi baka hindi nyo kayanin yung plan B. Maraming magulang na hanggat maaari ayaw paluin ang kanilang ang anak. Alam nyo yung isip? Baka magrebelde. Tama po ba? Pero sa Panginoon, hindi ko kaya na meron akong anak na kung saan hindi niya na maramdaman na may tatay siya. Ayoko na meron akong anak na hindi na maramdaman na merong nangunguna sa kanya. Ano naman ang kwenta na merong tatay, merong anak, wala ngang kaguluhan, pero hindi naman maramdaman ang pagiging anak, hindi maramdaman ang pagiging tatay. Maraming sa amin walang kaguluhan, pero compromise ang pamumuhay. Bakit? Sa kadahilan bakit compromise ang pamumuhay? Sa kadahilan, baka mamaya yung anak ko magrebelde. Ang Diyos naman hanggat maaari eh. Pero ang Diyos, gagawin at gagawin niya pa rin. Papaluin at papaluin ka pa rin pag hindi ka nakinig. Mga kapatid, nakikita po ba natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Dapat ang makita po natin ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang pinakamagandang makita natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano ay yung pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, pag hindi na po natin nakita ang pagmamahal ng Diyos, magiging blurred na tayo sa lahat ng bagay. Pero pag nakita mo mahal ka ng Diyos, may nag-correct sa'yo dyan, salamat, ginamit ka ng Panginoon. At yan ay patunay ng pagmamahal sa akin ng Panginoon. Sa lahat ng aspeto sa buhay, may pagsubok kang pinagdaraanan. Salamat, Panginoon, pinadama mo sa akin. Pinaranas mo sa akin to. Alam ko, balang araw, gagamitin ko to. Mga kapatid, pag alam natin mayroon Diyos na nagmamahal sa atin, ang focus natin nasa Diyos pa, mga kapatid, magiging aware tayo, mga kapatid, magiging maayos ang buhay natin. Pero ayaw ng Diyos na isang tao, ng isang Kristiyano, akala niya okay siya, pero hindi naman siya okay. Akala niya ay nagpa-function siya bilang isang anak, pero hindi na pala siya nagpa-function. God has a what? Standard. At ang gusto ng Diyos pagdating sa paglilingkod sa Kanya, maging masigasig po tayo. Maging wholehearted tayo. Amen? Maging wholehearted tayo. Alam niyo po, kung bakit gustong-gusto ng Diyos na maging maayos sila, sa kadahilan, hindi naman doon nagtatapos eh. Sabi ko kanina, there is an impending danger. Hindi lang sa pagpapalo, meron pang isa. Pag hindi naman sila pinalo ng Diyos, pag sila gumawa ng kalokohan at hindi sila nakinig at hindi sila pinalo ng Diyos, may mas matinding danger. Bakit? Yung isang half-hearted na tao, could you imagine? Maaring may anak yan. Ano makikita ng kanyang anak? Half-hearted na magulang pagdating sa gawain ng Panginoon. Buksan natin saglit po. Deuteronomy po, chapter number 6. Let's open our Bibles in Deuteronomy chapter number 6. Beginning from verse number 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Mamahalin mo ang Diyos, not half-heartedly, but wholeheartedly. Verse number 6. And these words, these words na yan, mga kapatid, yan yung, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Yan na po yan. Which I commanded this day shall be in thine. Dapat unang-una bilang magulang. Ang kausap po mga magulang. Dapat unang-una mapasa inyo yan. Shall be in thine heart. Dapat maitatak sa inyo na pag nagmahal kayo sa akin, buong puso. Pag nagmahal kayo sa Diyos, buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. At ano po ang sabi ng Biblia? And these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt what? Teach them. Hindi nagtatapos sa iyo yan. May pagtuturuan ka niyan.
May pagpapasahan ka niyan. Meron kang i-influensyan. Teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou what? Risest up. Habang nakaupo, salita ng Diyos. Habang naglalakad sa kalsada, yan pa rin yung tinuro ko sa iyo, na love the Lord with all thine heart. Habang naglalakad sa kalsada, habang nakahiga bago matulog, paggagising, yan pa rin. And sabi ng verse number 8, and thou shalt bind them for a sign. Okay, ano po sabi ng verse number 7? And thou shalt teach them. Okay? Ibig sabihin yan po ay papasok sa tenga. Dapat pumasok sa tenga ng mga anak niyo yan. Sabi po, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which is sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not. Mga kapatid, dapat yan ang makikita sa inyo ng mga anak ninyo. Bind them. At dapat makikita yan sa inyo. Kaya ilagay nyo yan sa mga nakikita. At yan dapat ang maririnig sa inyo. Could you imagine? Paano na lamang kung ang isang Kristiyano, ang isang magulang half-hearted sa Panginoon? Ano matatanggap ng anak? Amen? Kung siya man ay meron dinidisciple, ano matatanggap ng kanya madidisciple? Half-hearted din pagdating sa Panginoon. Kaya hindi natin napapansin, lumalamot na, nawawala, lumalabnaw na ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Bakit? Ano nagpapalabnaw? Yung ating hating puso pagdating sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ayaw ng Diyos na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ay hati po ang puso natin. Amen? Ayaw ng Diyos na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ay hati po ang puso natin. Buksan po natin Joshua chapter number 14. Patapos na po tayo. Gusto ko lang po at least makakita po tayo sa Bible. Joshua chapter number 14. Joshua chapter number 14. Beginning from verse number 6. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of Jephunneh, and the Kenizzite, said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and thee in Kadesh Barnea. For 40 years old was I, when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him words again, as it was in mine. Yan po ang sabi po ni Caleb. Okay po, yan po ang sabi po ni Caleb doon po sa children of Judah. Okay po, in verse number 8, verse number 8, nevertheless, my brethren that went up with me, at tinutukoy po yung 10 spy na kasama ni Joshua at kasama po ni Caleb, made the heart of the people what? Melt. Bakit po? Okay? Bakit po? Sa kadahilan half-hearted po sila pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. They don't have the courage, mga kapatid, to serve God. They don't have the courage, mga kapatid, to obey God's instruction through Moses. But I wholly follow the Lord, pero ako buong puso kong sinunod. Buong buo kong sinunod ang utos ng aking Panginoon. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Buo rin ang puso niya. Buo siyang sumunod sa Diyos, sa kadahilan buo ang puso niya. Pag hindi buo ang puso natin, hindi rin tayo buong susunod sa Diyos. Pero pag buo ang puso natin sa Diyos, buong buo nating susundin ang Diyos. Amen? And now behold the Lord that kept me alive. As He said, these 40 and 5 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 85 years old, 85 years old. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now, for war both to go out and to come in. Now therefore give me this mountain. Wherefore the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced
If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Sabi niya, parang hindi nagbago. Maaring hindi ko naman kino-question. Kung yun 45 years, walang pagbabago. Maaring siguro meron. Pero dahil sa kasama niya pa rin ang Diyos, parang walang pagbabago. Kaya ano po ang sabi niya? In verse number 12, then I shall be able, verse number 12, if so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Malakas siya sa kadahilan ng buo pa rin ang puso niya sa Diyos. Mga kapatid, kahit malakas ka physically, pag hindi mo buo ang puso mo sa Diyos, wala nang kwenta yan. Yung malaki mong katawan, hindi mo gagamitin sa Diyos yan. Kahit anong laki ng katawan mo, kahit able ka physically, ang laban natin, hindi physical battle, spiritual battle. Mga kapatid, ang pinakamahalaga dito, matiyak natin, buo pa ba ang puso ko sa Panginoon? Check po natin. Kasi kung hindi pa buo ang puso ko sa Panginoon, yet nagpapatuloy pa ako, namumuhay na hindi buo ang puso ko sa Panginoon, maaring dumating sa akin yung plan B ng Diyos. Yung rebuke, plan C ng Diyos, yung kanyang chastisement. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin, kamusta na ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos? Kung hindi buo ang puso natin sa Panginoon, mga kapatid, wag tayong pumayag. Kung ang Diyos hindi pumapayag, wag din tayong papayag. Kung ang Diyos pinaglalaban tayo, paglaban din natin, mga kapatid. Mga kapatid, pinaglalaban tayo ng Diyos. Yung preaching dito, through the preaching of our pastor, mga kapatid, pinaglalaban ka ng Diyos. Hindi ka pinatatamaan ng Diyos. Hindi ka pinahihiya ng Diyos. Pinaglalaban ka ng Diyos, mga kapatid. Yung mga young people natin na sa kasalukuyan sa balikatan, hindi yun para pahirapan sila, para pahiyain sila pag hindi sila kumain ng gulay. Mga kapatid, pinaglalaban sila ng Diyos sa kadahilan ng grabe na ang impluensya ng mundo ngayon, mga kapatid. Wala na, mga bata, cellphone na lang talaga. Ang gulay, hindi na nila makain. Hindi na sila makatagal ng hawak sa walis. Wala na, mga kapatid, hindi na nila makita ang totoong buhay. At gusto silang isalba ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. Mga kapatid, may nakikipaglaban para sa atin. Pag sila man ay hindi kumain ng gulay at napahiya sila, mga kapatid, hindi yung disenyo para ipahiya talaga sila. At least maramdaman nila na hindi pala tamang hindi kumakain ng gulay. Kaya mga kapatid, salamat doon pagka habang sila umiiyak doon, nagagawa nila yung mga bagay na hindi nila sanay gawin, mapapaiyak ka talaga eh. Kung puro ka hotdog, kung puro ka fried chicken, tapos lalatagang kanyang ng hotdog na kulay green na madulas-dulas, yung okra, ay talagang iiyak ka talaga. Bakit gato probinsya talaga, no? Ang daming puno, pati yung hotdog kulay green. Talagang iiyak ka, pero mga kapatid, at least nararamdaman nila ang totoong buhay. Mga kapatid, kung sakali man na hindi tayo nakinig at paluin tayo ng Diyos, sa pagkakataong ito, hindi naman sila pinapalo pa ng Diyos eh. Warning pa lang sa church at Laodicea ang ginawa ng Diyos. Pero kung sakali man, may nakaprepare ng Diyos. Ito ang gagawin ko sa inyo. Kaya ang gawin nyo? Be zealous. And what? Be zealous therefore and repent. Gawin nyo na yan. Baguhin nyo na isip nyo. Kung ang isip nyo okay kayo, hindi kayo okay. Kung ang isip nyo parang okay lang kayo sa harapan ko, hindi kayo okay, baguhin nyo na yan. Kasi baka may apply ko sa inyo ang plan B. May apply ko sa inyo ang plan C. Kaya ngayon pa lamang, ayusin nyo na. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos na maramdaman natin. Di bali na masaktan tayo, at least maramdaman natin na hindi tayo okay. Kesa naman ang pakiramdam mo sarili mo, okay ka kahit hindi ka okay. Mga kapatid, lahat ng kapamaraanan gagawin ng Diyos. Huwag lang tayo maging manhid sa gawain ng Panginoon. Lahat, kahit masaktan, mapansin mo ba pag ikaw ay nasasaktan, pag nakokorek ka, may nararamdaman ka kakaiba. Pero yung parang hindi ka pa nakokorek, parang wala lang, tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Sige lang, tuloy-tuloy lang, kahit may kalokohan kang ginagawa, parang wala lang, nasa church naman ako eh. Nagmi-minister naman ako dyan eh. May mga responsibility ako sa church, parang feeling mo okay lang, kaya mong umiti sa harapan ng tao eh. Kaya mong ipakinat, parang okay ka lang. Pero hindi ka ba nagtataka? Pag na-expose siya, nakakaramdaman ka nakakaiba? Na halos ayaw mo magsimba? Halos ayaw magpakita sa harap sa mga tao kahit hindi nila alam, ang akala mo alam nila. Yan ay pagpapatunay na ayaw ng Diyos na maging manhid ka. Di ba pansin mo kung kailan ka nasita, doon mo nararamdaman, teka lang, ang bigat pala. Hindi mo alam yung bigat ng ginagawa mo habang na-enjoy mo pa. Pero pag na-expose na,
in-expose na ng Diyos, mga kapatid. Kasi preaching, alam mo kahit ikaw nang tinatawag, kahit ikaw nang nire-review ko ng Panginoon, tinatanggi mo pa rin eh. Hindi ka makinig sa akin, hindi ka mag-confess sa akin personally, sige, ipapaabot ko to sa ibang tao. At pag nalaman ng tao yan, baka hindi mo kayanin. Kaya mga kapatid, habang ang Diyos ay hindi ko alam kung anong kalagayan natin na nagiging dahilan kung bakit half-hearted tayo sa Panginoon. Kung alam natin kung sino, ano ang dahilan mga kapatid, habang ikaw pa lang ang kinakausap ng Diyos, sa pamamagitan ng preaching, aminin mo na sa harapan ng Diyos. Kasi pag yan ay nakarating sa tao, ipinadaan sa tao, baka hindi mo kayanin. Baka hindi ka bumalik sa church. Baka hindi mo kaya magpakita sa church na kung saan nag-ayos ng buhay mo. Could you imagine, lalayan mo ang simbahan na ginamit ng Diyos para maayos ang buhay mo sa kadahilanan lamang sa isang kasalanan na tinago mo. Isang kasalanan na naging dahilan kung bakit half-hearted ka sa Panginoon. At dahil sa hindi ka nakinig, could you imagine, iiwan mo ang simbahan, mga tao na idinisenyo ng Diyos para sa iyo. Pag iniwan mo ang mga taong dinisenyo ng Diyos para sa iyo, mapupunta ka sa mga taong hindi dinisenyo ng Diyos para sa iyo. At kung ang purpose ng mga taong idinisenyo ng Diyos para sa iyo, mga kapatid, ay maayos ka ng Diyos. Pag nandun ka na sa mga taong hindi dinisenyo sa iyo ng Diyos, ang purpose nyon, sirain ang buhay mo. Kaya walang umalis sa church na naging maayos ang buhay. Papansin niyo po ba yun? Sa kadahilanang napapalibutan na sila ng mga tao na hindi dinisenyo ng Diyos sa kanila. Anong unang dahilan? Hindi sila nakinig sa counsel ng Diyos. Nag-plan B ang Diyos, nag-rebuke, pinalo sila, hindi nila kinaya. Kaya hanggat sabi ng Panginoon, hanggat maaari ayaw ko, be zealous therefore. And what? Repent, baguhin nyo na, baka hindi nyo kayanin ang plan B at plan C ko. Kaya mga kapatid, sana po ay naging malaking tulong po ang mensaheng napakinggan natin ngayong gabi. Wala pong malalim sa pinag-aaralan po natin. Ako po personally, kung meron mang unang-unang tinamaan dito, ako po iyon. Kaya sana po ay every time nakikinig tayo ng salita ng Diyos, personal po ang pagtanggap po natin. Kasi personal tayong gagawa ng decision. Personal po tayong gagawa ng decision. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's close our eyes. Let's bow our heads, let's pray. Dakila Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa mensaheng napakinggan. Maraming salamat po sa inyo pong pagmamahal. Salamat, hindi po kayo nagkulang, Panginoon. Willing po kayo, Panginoon, na masaktan kami just for us to realize our true condition, O God. Kaya salamat sa inyo pong pagmamahal. Walang katumbas po, Panginoon, ang inyong pong pagmamahal. Kaya, Panginoon, nawa sa araw-araw po namin pamumuhay, makita po namin ang inyong pong pagmamahal, Panginoon. Kaya po, mangusap, Panginoon, sa inyo pong maanak, at ito po kami dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. As God speaks to us to that message, manatili po tayong nakaluhod and let's make business with God. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ginawa po ninyo sa amin sa gabing ito. Salamat sa salita po ninyo ayon po napakinggan. At hinihiling po namin na patuloy nyo po itong pagyamanin sa aming pong buhay at mapakinabangan po namin ito sa aming buhay bilang isang Kristiyano. At salamat sa pulpito na patuloy po naghahayag ng katotohanan na nagpapakita din po ng aming pong totoong kalagayan sa inyo pong harapan. Salamat sa paggamit po Sir RG. Continue to bless him and his family. At hinihiling ko po, O Diyos, na bawat isa po sa amin as a church ay patuloy po ninyo na masumpungan po na buong puso po na para sa inyo. Patawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala at karumihan, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus.